Kinakabahan tuloy ako. May dala akong bear spray mga. Ganda ng view ko sa likod oh. Yun, magandang gabi, magandang umaga po sa inyo mga ka-Jedi, and welcome po sa aking channel. By the way, I'm Jet. Gumagawa akong mga adventure vlog, travel vlog, at kung ano-ano pang mga vlog. And today episode is something new kasi first time namin gagawin to. Magbaban live kami ng isang araw. Pupunta kami sa Abraham Lake. Tapos winter, kaya first time namin gagawin to. Ayan. Grabe, gabi na kami nakalis mga ka-Jedi kasi alas 4 yung labas ni Mrs. sa work. Eh, ang aga magdilim. Eh, nakihirap mag-drive mga ka-Jedi. Tapos kasalubong mo minsan naka-high beam. Yan, so samahan nyo kami mga ka-Jedi. Mamaya pakita ko sa inyo yung spot yung band ko mga ka-Jedi. Mga ka-Jedi, nandito kami. Tuwabi muna kami sa daan. Walang kailaw-ilaw oh. Yan, bababa muna ako. Ako muna yung bababa. Kinakabahan tuloy ako. May dala akong bear spray mga ka-Jedi. Ako muna yung bababa kasi nga winter ngayon. And baka yung daan hindi kami makaakyat pagka binaba ko yung van. Baka makapal yung snow. Ayan, no? Gaya na ito. Kaya ng van ko itong akyatin. Matigas naman yung snow eh. Ayan. Dito kami nagka-camping mga ka-Jedi. Pagka nagka-camping kami dito sa Abraham Lake. Pero ngayon iba eh kasi nga winter. Hindi ba kumuna sila doon. Hindi sasakyan. Ayan, ang dilim oh. Nakailaw-ilaw. Kaya ng karabang kakyatin to. Kaya siguro to. So balik na ako dun mga ka-Jedi no. Ibababa ko yung van. Siguro sugal na to. Pagka nabala oh, tawag tayo ng towing. Ayan, baka may tumulong naman sa atin eh. Pero baba na tayo mga ka-Jedi. Nakakatakot bumaba mag-isa dun eh. Layo. Mga ka-Jedi, walang tao. Yun mga ka-Jedi, nandito na kami. Binaba ko yung sasakyan kasi siguro makakaahon naman bukas. Naka 2-wheel drive lang ako dahil nga van to eh. Ayan. Kaya lang mami. Same bear spray mami. Ayan. May bear spray kami. May nagka-camping dun eh. Banda malayo. Ayan, may ilaw na. May ilaw na. Oo nga. Tara mami. Ayan, so isa-set up ko yung van namin. Tapos pakita ko sa inyo kung paano yung setup ng van namin. Wala akong minodify dito pero ginagawa na namin ito dati pa. Anong ilaw mami? Nakapatay na yung ilaw natin. Nakatutok. Nagpa-party sila mami. Nagpa-party yata sila mami. Okay lang yan. Meron kasing nagka-camping banda dun. Ayan, may ilaw ng mga gumagalaw. Ito yung mga gamit namin. Ililipat namin doon sa may harap. Kopi! Tara mami? Si Kopi. Yung si Kopi. Yun mga ka-Jedi, naayos na namin yung aming camper van. Ito, hindi pa siya gano'ng ayos eh. Hindi pa organized eh. Ayan, ayan na. Ang liit-liit. Kopi, yung sure bed oh. Ayan, nakasabed mo, okay? Ayan, kakain lang kami ngayon siya oh. Ginagawa na namin to dati mga ka-Jedi. Last time na ginawa namin to is 2021. Tapos nag-decide na kami bumili ng RV trailer. Ayan, pero ito ngayon medyo malalaki na yung mga bata eh. Siguro nakaupo na ako matulog dito. Ayan siya oh. Tapos itong van nga pala na to, ito rin yung pinangihila ko sa trailer. 2-wheel drive lang siya. Hindi kagaya ng ibang truck. And pwede kong dalhin yung RV kung ganito kakapal snow, kung nakatruck ako mga ka-Jedi.
Kaya lang ganito kakapal yung snow, ganyan. Kaya mababalaho lang ako dahil 2-wheel drive lang ako eh. Kaya tsaga-tsaga lang muna tayo dito. Tapos bukas papakita ko sa inyo yung itsura ng labas mga ka-Jedi, yung nature. Ayan, maganda rito eh. Nagpunta na kami dati dito ng winter pero nag-hotel kami dun sa Nordeg, mga 30 kilometers away dito. Kopi, are you okay? Oh, kaklose ko na yung door para hindi lamigin si Kopi. Okay, pasok na ako mga ka-Jedi, makikisiksik na ako dun. Ayan mga ka-Jedi, gabi na, medyo nakatulog na si Mrs. pero yung dalawang bata nanonood ng Cars. Ano, si Mrs. nakatulog na dito eh. Hindi pa kami nakakasit up ng tulugan. Tapos pakita ko sa inyo yung mga gamit namin. Ito yung heater kasi nga winter. Tapos ito yung aming toilet kasi toilet. Tapos pagka kailangan mag-charge, ito yung aming jackery. Ayan. Pwede siyang i-charge ng solar o sa outlet. Tsaka sa 12 volts ng sasakyan habang nagdadrive. Ayan. Ayan, may matutulog na kami pagtapos manood na itong dalawa. Ito nga palang heater mga ka-Jedi, no? Ang bala niya itong 1 pound na propane. Ayan. Tapos nasa may pinaka-low na setting siya. Ito yun, hindi ako nilalamig, manipis lang yung jacket ko. Hindi ako naka-winter jacket. Tapos 4 hours siya sa low settings, pagka high 2 hours. Yan. Kaya babantayan natin lagi yan. Kasi mamaya pag namatay malamig eh. Yan, chill lang muna tayo rito habang nanonood yung dalawa. Ito mga ka-Jedi, may gawa kaming siomai, binaon namin. Yan, binaon namin ni Mrs. Wala yung kutsara, ay yung tinidor namin eh, nasa harap. Ang hirap kunin. Kakakamayin ko na lang muna. Sarap. Ito yung toyo niya. Kanina kumain na kami ng hotdog with bread eh, tsaka chicken wings. Ngayon ito. Ayun mga ka-Jedi, siguro ganito na yung posisyon namin. Sila lahat nakadiretso rito. Ayan. Ako nakatagilid naman dito sa side. Nandito pa ako. Ayan, hindi ako maka-straight eh. Ayan, ganyan. Okay lang yan. Sarap naman dito yun. Cozy. About your coffee? How you gonna sleep? Huh? It's like that? Sleep ka na. Puyat ka na eh. He needs to beg for food. Puyat na kubi ko eh, right? Is this? So cute. Si Kopi nga pala yung bantay namin mga ka-Jedi, no? Kasi napaka husay nitong watchdog. Pag may narinig tong ingay, tumatahol agad eh. Kahit yung kumakatok sa sasakyan kong parts na maingay, kahul agad siya eh. Right, Kopi? Bantay mo kami ha. No. Sleep ka na ha. Yan. So mamaya pakita ko rin yung view. May umaga. Hindi ko alam kung ano itsura kasi first time namin nag-camping dito ng winter eh. Yan. So sana maganda. Good night muna mga ka-Jedi ha. Morning. Kaya ang ganda dito. Yun mga ka-Jedi, kamusta?
Ang lamig kagabi, nag minus 15. Buti na lang may heater kami. Pero kahit may heater, ang lamig pa rin eh. Nilow ko yung settings para hindi agad maubos yung gas. Ito yung view, pakita ko sa inyo mga ka-Jedi oh. Paggising mo sa umaga, ganito kaganda yung view. Ayan oh. Welcome to Abraham Lake mga ka-Jedi. Kopi, hanapin. Nilabig yung paano ko. Pagdating ng umaga, ang gabing napakadilim, binalot ng paraisong napakaganda. Jedi, umagang kay ganda, sunrise oh. Good morning. Ganda ng mga bundok doon. Yung aso ngayon kanina pa tinatahulan ni Kobe. Pero mabait yung aso ngayon. Tapos nandito nga pala yung Abraham Lake yan. Dito rin kami malapit pumesto nung nakaraan eh. Nung nag-camping kami. Tapos yung mga ice bubbles nandun, banda dun sa may medyo clear na ice. Mamaya puntahan natin yung ice bubbles. Mukhang di pa naman tunaw yung lake eh. So safe pa siya puntahan. Tapos magsasaing nga pala muna ako. Ito, nagluluto ako dito sa labas eh. Sinaing ko. Ayun. Kaya practice ko yung mga bata na mag-camping lagi eh. Kasi mahirap pag sa bahay lagi. Ang ganda, nandito ka sa nature, kahit malamig. Tapos yung van namin, hindi ganun ka-komportable. Pero, ayun naman talaga yung camping eh. Parang lumabas ka sa nature. Hindi ka komportable sa tent. Sa mag-inat. Hindi ka komportable sa tent, lalabas ka sa nature. So yung nature yung kasama mo. Big. Ganda ng bundok doon sa likod ko. Tapos sa sisikatan ng araw. Tapos sa harap, frozen lake. Ganda. Yun, sarap pa rin ang tulog ko kagabi mga ka-Jedi. Kahit na hindi ako nakainat. Pero nag-a-alarm ako ng every 4 hours eh. Para magising ako. Para magpalit ng canister ng heater namin. So dati kasi nag-camping kami, naka-tent. Unang camping namin na group camping kami. May, syempre May spring. Hindi na ganito, wala ng snow. Tapos sa gabi nag-minus 5. Sobrang lamig, umuusok yung bibig namin sa loob ng tent. Kawawa naman yung mga bata. Kaya bumili ko ng ganong heater eh, para kahit malamig, nakakapag-camping kami, na enjoy namin yung camping. Nasa loob sila ngayon. Ay, ganda ng lugar dito. Yan mga ka-Jedi, iwan muna natin sila doon. Baba tayo dito sa lake. Hindi kita dito yung ice bubbles eh, kasi makapal yung snow dito. Ito yung trail. Ayan. Daw tayo, may nag-sledding dito ah. May nag-slide oh. Ayan, ito yung Abraham Lake mga ka-Jedi oh. Ganda ng sunrise oh. Malalim yung snow dito eh. Pagka hindi winter, puro bato to. Parang ganun mga bato doon.
Tapos dati binay ko pababa to nung may bike ako. Ginawa akong trail lang bike. Ganda ng mga bundok ko. Kahit malamig tiis-tiis lang. So makita mo yung bundok na yun. Masaya na. Ito yung paborito kong campsite mga ka-Jedi kasi kompleto to Sa harap mo merong lake, tapos meron din bundok. Kaya kasi yung iba lake lang o kaya yung iba bundok lang. Ito kompleto lake tsaka bundok. Tapos itong lake nga pala na to, man-made to, hindi to natural lake. Ginawa to para pag-ipunan ng tubig, gawing dam. So marami kasing dam tong Canada maraming lake. So isa to sa pinag-ipunan nila ng tubig. Mga ka-Jedi, tatapak na tayo sa lake. Nagtunaw na yung lake na karaan tapos tumigas ulit. Ayan lumambot na siya. Dulas. Lumambot na siya tapos tumigas ulit. Pa tayo doon. Kita niyo yung mga crack ng lake crack ng yelo. Makapal pa kaya ito ngayon? Makapal pa ito ngayon kasi -9. Sobrang lamig pa Ito, meron nag-clear dito ng yelo. Cleaner nila yung yelo dito, kaya lang hindi rin kita yung ice bubbles. Lamig. Ganda ng mga mountains Balik na muna tayo sa may van. Gutom na rin ako. Eto, may mga maliliit na bubbles mga ka-Jedi. Pakita ko sa inyo. Ay, maklear Pero nasa ilalim na ito ice bubbles. Ito, mas marami. Yan. Ice bubbles. Mga methane gas yan galing sa mga nabubulok na mga woods. Yan, galing yan dun. Balik na muna tayo. Akyatin ko ulit itong snow na to. Mga ka-Jedi, makikita nyo yung crack ng snow dito. Ayan, makikita nyo yung kapal ng yelo. Kapal no? Kaya pataas tong yelong to kasi makikita nyo hindi siya patag. Tinulak siya nung current. Naging yelo, nag-expand siya parang sa bote ng tubig. Pag tumitigas, nag-expand para lumulobo yung bote ng tubig, di ba? Na nag-frozen tong lake, tinulak tong malaking tipak ng yelo dito papunta rito sa may pangpang. Kaya ang kapal ng yelo dito sa may pangpang. Ayan. Kala mo scientist, no? Kala mo alam niya talaga kung ano yung nangyari. Pero gawa-gawa ko lang yun. Marami talaga. Pwede ka talaga makapaniwala ng word no? Kahit di mo pinag-aralan Ay, may crack pala ito. Namubugyo pa ako Ito, may crack dito. So yellow pa yan. Sarap siguro dito magpa-slide kaya mag-bike pababa ng fat bike. Ganito yung mga gusto kong vlog mga ka-Jedi. Malayo sa city. Napaka peaceful kahit malamig. Napakatahimik. Wait na tayo. Hindi pa po ako monetize sa YouTube mga ka-Jedi Kaya ina-enjoy ko lang to. Tapos yung document ko para pag-atanda may mapapanood ako. May memories kasama yung mga bata. Sa yung mga bata wag tumanda, mapapanood yung mga experience namin. Ganda ng view rito. Ito talaga yung hilig ko Kaya kung may hilig kayo tapos gusto nyo i-document, huwag nyo muna isipin yung kumita. Kasi pag napanood yung sarili nyo, balang araw
Matutuwa din kayo. Pinasok ko nga pala yung sinayin ko mga ka-Jedi kasi ay, ningala ko. Yung gas kasi ano, butane, hindi siya propane. Pag malamig, nawawala yung hangin sa loob. Tapos hindi na gumagana yung gas. Yung liquid na lang yung nasa loob. Kaya pinasok ko sa loob ng van, yung binabantay ni Mrs. Kobe, how are you? How are you, Jacob, ate? You're hot na, ate? Jacob? Pasok muna ako, naninigas yung kamay ko. Let me help. No. What the where shall we have to Kain tayo mga ka-Jedi. I think my mouth would take the What's your food, ate? Good. Daddy root. Daddy root. Oh, it's so hot. What's happening to yours? It's so hot. It's in the rice. It's siomai. No. There's still lots in yours. Sarap yan, mami ah. Hey, my food is on fire. Siomai. Kaya mga ka-Jedi, siksikan kami. No? Ang ganda ng view ko sa likod, oh. Yan, pag nagka-camping kayo mga ka-Jedi, huwag nyo expect na masyado kayong komportable. Yan, kailangan mag-expect kayo ng ganito, siksikan minsan. Pero enjoy naman eh. Kasi big fan kami ng tiny house. No, mami? Magawa tayo tiny house sa Pinas, sa Rombolon. Tagal na si Kopi sa may malaking aso. Awayin mo yung Kopi? Polo mo, kaya na yun. Patumbahin mo. Magaling na watchdog to si Kopi mga ka-Jedi. Ha, Kopi? Kaya sinama namin to eh. Yes, galit siya oh. Galit to, galit ang papi ko. Uy, galit pa rin siya oh. Where's the puppy? Galit pa rin. Where's the puppy? The back daw. Sa likod? Kopi, magawa akong video. Kapang-peaceful mo talaga, Kopi. Kopi, gumagawa ako aesthetic oh. Kopi oh. Kopi oh, Kopi oh. Kopi. Kopi, quiet. Kopi, gumagawa ako vlog oh. So mga ka-Jedi, kape muna tayo. Tapos na namin mag-almusal. Sarap. May pumasok din na kapin sa katawan ko. Lakad-lakad tayo mga ka-Jedi. Kape tayo dun habang nakaharap sa bundok. Hindi na siya ganun kalamig kagaya kanina umaga. Kanina umaga nasa -15. Pagkagabi kasi tapos madaling araw, mga siguro hanggang alas 9, yan malamig. Pero ngayon hindi na malamig. Umalis na yung may aso. Malit lang din yung sasakyan nila. Nag-camping lang din yata sila sa sasakyan nila. Upo tayo dito sa bato. Yan. Huh? Sarap ng ganito mga ka-Jedi oh. Sana wala na lang pasok lagi. Ito yung aming pinaka-date ni Mrs. sa Valentine's Day. Tapos sa Monday, holiday pala rito. Ayan. Ito yung aming family day din. Sa nature. Mas trip namin yung ganito eh. Kahit na siksikan kami din sa may sasakyan, enjoy pa rin mga ka-Jedi no? Si Jacob nga mas gusto yung araw matulog dyan sa sasakyan kaysa daw sa bedroom namin eh. Si ate naman gusto na bumalik doon sa bedroom namin. Siyempre, iba-iba naman yung gusto ng tao. Yung iba hindi gusto yung gantong setup. Gusto nila yung luxury. Pero sa amin, ito yung luxury mga ka-Jedi. Ito yung way ko para huminga sa nakakapagod na mundo. Nakakapagod na trabaho. Yan. Sana kayo din magkaroon din kayo ng time sa sarili nyo tsaka sa family na huminga. Magkaroon ng time sa sarili kahit ano, kahit mag-mall, mag-relax,
Yan, mag-picnic. Yan, ito yung aming way mga ka-Jedi. And gusto ko lang i-share sa inyo. Yan. Para lang ba, pamparelax. And sana nag-enjoy kayo dun sa may mga drone shot ko, no? Sa napakalamig na lugar ng Alberta. Ito yung mga trip ko mga ka-Jedi. Kagaya ni Dominic Roque. Si Dominic Roque mahilig din mag-camping eh. Buti na lang yung asawa ko hindi kagaya ni Bea eh. Hindi, iniwan ako nito eh. Hindi, joke lang. Nung hingilam, hindi pa nga alam kung paano naghiwalay yung dalawa eh. Buti na lang ito asawa ko mahilig din sa ganda. Cowgirl din siya eh. Parang ako eh. Dati, ayun, dati hindi ako mahilig sa ganito nung bago ako sa Canada. Kasi una nagkasasakyan, parang naging luxury yung buhay mo eh, no? Nagkaroon ka ng sasakyan, nagkaroon ka ng Dodge Charger. Parang puro forma na lang gusto mong gawin eh. Tapos nagkakaedad ka pala mga ka-Jedi, gusto mo na lang ng katahimikan. Gusto mo na ng simple. Ngayon bumalik ako sa pag-biking. Lalo ko na-appreciate yung nature. Kaya bumili ko ng e-bike para kasama ko naman yung mga bata at si Mrs. sa mga biking ko sa mga adventure. Yan. Susunod mga bike vlog naman tayo, no? Samahan niyo ako. Bangin dito. Mamaya kakasalita ko pala, nahulog ako rito, no? Puro bato. Balik na tayo dun sa may van mga ka-Jedi, no? Dalawang bata siguro tapos na rin uminom ng hot chocolate. Nagliligpit-ligpit na kami kasi nga isang araw lang kami rito eh. Against the light dapat patali ko din ganyan. Para aesthetic na nagkakape. Oh. Yun, sarap. Nagliligpit-ligpit na kami tapos mamaya magdadrive-drive lang kami. Mag-chase tayo ng ice bubbles. Papakita ko sa inyo. Pinakita ko na yung dati kong vlog eh. Pero ulitin natin para may bago naman tayo magawa. Hindi naman nakakasawang panoorin yung ice bubbles para sa akin mga ka-Jedi. So tara. Ito nga pala yung setup namin mga ka-Jedi. Nandito lahat nung gamit namin kagabi. Nilipat ko dyan para dun sa likod, maluwag, pero nilipat na namin ibang pagkain dito sa likod eh, kasi kumain kami. Tapos sa taas nandyan yung aming kung ano-ano lang, merong camping chair, yung mga pwedeng mag frozen, mga extrang gamit. Kopi ko. Si Kopi ang aming bantay mga ka-Jedi. May washroom nga rin pala dito mga ka-Jedi, no? Kanina pumasok ko dyan nagpray ako. Magtututbrush siya si Dominic Roque mga ka-Jedi, no? Tapos na magtutbrush si Bea eh. Itong van ko nga pala mga ka-Jedi sa 2012 na Dodge Grand Caravan. And lahat ng upuan niya sa likod, sa middle, sa pinakalikod, natatanim siya sa may ilalim ng floor. Kaya mapapansin nyo, mula dito malaki yung space niya hanggang doon sa likod. Yan. Tapos yung bayaw ko nga bumili ng TV 85 inches. Naka-flat lang siya sa ground, nasa box pa yun. Naka-flat lang siya sa ground. Tapos pag bumibili kong kahoy, mula dito sa likod hanggang doon 8-footer. Diretso lang yun, naka-flat lang din. Kahit yung mga plywood na 8-footer na malalapad. Kaya maraming gamit tong van ko eh. Panghakot ng tao, tsaka panghakot pag naglilipat. Yan, napaka-practical. Sana hindi pa siya bumigay kasi panghila ko rin siya eh. Wala pa akong pambili ng truck. No. That's not mine. This one. Ito mga ka-Jedi, hand warmer nga. Bakit na? Sasalita ako kami nakatutok sa yung camera eh. Ulit. Ito mga ka-Jedi,
Hand warmer nga pala para sa mga bata kasi isang backpack na iwan namin, nandun yung mga gloves eh, no? Pag nahanginan siya, mag-activate, tapos lalagay sa bulsa ng mga bata. Jacob, baka kami. Put this in your pocket. Ito mga ka-Jedi, ibabalik ko na sa dating setup yung van. Ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo. Kasi ilalim yung kuha, sa ilalim nito. Ito. Ayan. Ayan yung upuan. Katanim sa may ilalim ng floor. Iangat ko lang mga ka-Jedi. Pagkatapos namin magligpit, nagpasya na kami pumunta sa Ice Bubbles. At dito na nga kami nagkaroon ng problema. Dahil yung snow na binaba namin kagabi, dun dumating yung aking kinatatakutan, ang mabalahaw. Dito sa spot na to, umiikot na lang talaga yung gulong ko. Tapos tinay kong matras ng konti. Tinitignan ko kung mag-grip sa ibang lugar, pero umiikot lang talaga yung gulong ko. Dami ko na iniisip na kasi yung drone ko nasa taas din. Hindi naman kinokontrol ni Mrs. yun, minomonitor ko lang din kung nakafollow sa akin. Kaya dapat alerto yung isip ko kung ano yung dapat kong sunod na gagawin. Kung hindi, yung drone ko malulobat and babagsak na lang kung saan. Or mamaya meron akong kasunod na sasakyan na yung kaninang iniwan namin SUV. Kaya pinili kong umatras na lang uli sa pinanggalingan ko. And dito ko na lang po muna puputulin tong episode na to. And please watch my next episode po. Maraming salamat po. And Jedi Cycle signing out. Mga Jedi, daming kabirya ngayon. Kanina hindi ako makaangat dahil nga two-wheel drive ako, kagaya na sinasabi ko kagabi. Ngayon naman sobrang lakas ng hangin yung drone ko, hindi na makaabante, kaya bumalik kami para ilapagin ko rito.